Naisip ni Kang Wo na mababayaran niya ang damage kung ibebenta ang lahat mga Jack Crystal na nakuha sa paghahunt, ngunit nasabi din niya na pagsasayang lang ito ng oras kaya't nag-isip ng panibagong sulusayon. Napasinghap si Yunjun matapos sabihin ni Kang Wo na ang mga monster boss ay mahal na naibibenta, o di kaya't may legendary equipment na maaaring makuha oras na makapatay nito. Sabay na napalingon naman So Yunjun at Hayon sa ating bida, matapos nitong imungkahi na subukan nilang mag-hunt ng El Cuero. Agad na napatanong si Hayon kung ang tinutukoy ba ni Kang Wo na El Cuero ay S-rank boss monster. Sumagot naman ang ating bida na ito nga ang tinutukoy niya. Matapos itong marinig mabilis na pinaliwanag ni Yunjun kay Kang Wo na nakatira ang El Cuero S-rank boss monster sa kailaliman ng lawa. Dagdag pa niya na ang Pala Basin ito sa lungga ang isa sa pinakamahirap gawin, dahil ang melee attack ay di gaanong malakas ang puwersa sa tubig. Ayon pa kay Yunjun ito ang pangunahin dahilan kung bakit pinakamahirap hulihin ang El Cuero. Nakakapit naman ang braso si Kang Wo at sinabing alam niya mamahirap itong talunin. Mabilis namang supla ni Yunjun na walang kasiguraduhang matalo nila ito, ganun din ang makakuha ng legendary equipment. Nakangiti namang sinabi ni Kang Wo kay Yunjun na baka swertihin sila at hindi lang pera ang kanilang makuha mula rito. Tanong naman ni Yunjun na kung ano pa ang maaari nilang makuha sa El Cuero. Sumagot naman si Kang Wo na dahil siya ay nasa 6th awakening na, isa itong magandang oportunidad upang mapakawalan ang kanyang restriction level. Ayon kay Kang Wo ang lahat ng player na may dalawang pader na kailangang give-in. Una ay kailangang ma-overcome ang limits ng hard work sa level 59 at pangalawa, ay ang limit ng talent sa level 89. At ang the best na method para magawaan ay ang mag-hunt ng makapangyarihang boss monster. Sandaling tumahimik si Yunjun nang maisip niyang kailangan din niyang subukan ang ganoong training. Inis pa niyang nasabi sa isip na ang isang level 89 na gaya niya ay natalo namang ng isang nasa level 50. Matapos mag-isip agad niyang sinang-ayunan ang gustong mangyari ni Kang Wo, napangiti naman ang ating bida dahil sa narinig. Agad namang tanong ni Yunjun sa ating bida kung meron na ba itong nabuong plano, dahil hindi madaling mapatamba ang boss monster kahit na pagsamahin pa ang kanilang mga lakas. Sagot naman ni Kang Wo na meron siyang ibang naiisip, ngunit kinakailangan niya ng skilled player na mahusay sa close combat. Kasabay ng malalim na hinga naman ang pagsabi ni Hayon na handa din siyang samahan ng dalawa sa paghunting ng El Cuero. Dahil ayon sa kanya siya ang nagdala sa dalawa sa loob ng sparring room, kaya't meron din siyang responsibilidad. Not-ouch naman si Yunjun dahil sa narinig, saka sarkastikong sinabi na hindi katulad ni Hayon ang mga taong may kasalanan ngunit sa iba sinisisi, na pinatutukuyan ng ating bida na nakatayo lang sa tabi niya. Buong kuryosidad pang sinabi ni Hayon na nais din niyang malaman kung anong klaseng plano ang naiisip ng ating bida, at kung bakit nito kailangan ng isang close combat player. Misteryoso namang sinabi ni Kang Wo na malalaman din ito ng dalawang kaharap. Tanong naman Yunjun kung tatlo lang ba silang pupunta, ngunit ayon kay Kang Wo ay 4 sila dahil isasama niya si Echidna. Dagdag pa na mas magiging maganda kung meron pang isang kasama na close combat player. Habang nakakakapit sa bubble iniisip niya kung sino ang player na maaaring isama, hindi maaari si Sehon dahil lubhang mababa pa ang level nito. Naaga naman ni Hayon ang pansin ni Kang Wo nang tawagin niya ito at sabihin ng commander na merong siyang kilala na maaaring isama. Umi-echo ang atungal ng dambuhalang halimaw sa S-rank gate habang patuloy ang pakikipaglaban dito ni Kang Wo, habang patakbo namang nakasunod ang nanunood na si Echidna. Isang malakas na atake pa ang pinakawalan ng ating bida at tuluyan ng nag-api ang halimaw. Kasabay nito ay ang paglabas ng notification na patay na ang S-rank normal monster na dambuhalang ogre. Tumaas din sa level 59 ang level ni Kang Wo, ngunit nakasaad din na merong level restriction. Mula sa likuran malakas na sumigaw si Yunjun at sinabing nagsasayang ng energy si Kang Wo bago pa harapin ang boss monster. Katabi nito si Hayon na seryoso lang na nakatingin. Napalingon naman si Kang Wo sa kadepensang sinabi na hindi niya binubuhos ang kanyang lakas, dagdag pa niya na hindi siya pagod kaya't walang dapat na ipag-alala. Palapit siyang naglakas patungo kay Yunjun at Hayon nang itanong kung sino ang lalaking nasa likuran ng dalawa. Mabilis namang sumaludo ang lalaki kasunod ang pagpapakilala dito ni Hayon. Sinabi ni Hayon kay Kang Wo na ang lalaking kaharap ay ang tinutukoy niyang close combat player. Nagpakilala naman ang lalaki bilang second lieutenant ng Hwarang na si Guyanmo.
Agad namang kinamayan ni Kang Wo ang lalaki sa nagpakilala at sinabi ang kanyang pangalan. Ayon kay Kang Wo na ang lalaking kaharap marahil ay kasing lakas ni Baekhyun, at mukhang isa itong dual blade wielder. Nakangiting sinabi ng lalaki na narinig niyang si Kang Wo ang rookie na lumabas upang mag-hunt, dagdag pa na nakamamanghang nakayanan na ng ating bida ang matalo ang isang giant ogre. Ngunit may pagtataka ding na itanong ni Yeonmo kung ano ang ginagawa ng bata sa lugar. Habang nakatingin kay Ekid na nakasalukuyan namang nakayapos kay Kang Wo, agad namang sagot ni Kang Wo na si Ekid na ay ang kanyang summon minion. May pagkamangha namang tinitigan ni Yeonmo si Ekid na matapos malaman na isa itong summon minion. Sinabi naman ni Hyun dito na hahayaan niyang ipaliwanag ni Kang Wo ang lahat matapos ang kanilang misyon. Dagdag pa na sa ngayon ang kailangan lang malaman ni Yeonmo ay makapangyarihan at malakas na player si Kang Wo, dahil nagawa nitong talunin mismo si Cho Yoon-jon. Di makapaniwalang nakatitig si Yeonmo sa ating bida habang nasa isip na paano nagawang talunin ng 2 buwang player pa lang ang isang ranker na si Yoon-jon. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatingin kay Hyun at Kang Wo na nag-uusap. Natutuwang sinabi ni Kang Wo na hindi niya inaasahang makakasama nila ang 2nd Lieutenant General ng Hwarang, kaya't mabilis na nagpasalamat sa commander na kaharap. Tumatawa namang sinabi ni Hyun na masaya siyang nagustuhan ni Kang Wo si Yeonmo. Nang hindi mamatiis ang nakikitang senaryo sa harapan, hinatak ni Yeonmo si Kang Wo sa braso, saka sinabing may gusto lamang siya itanong sa ating bida. Pabulong na itinanong nito kung ano ang relasyon ni Kang Wo at ng kanilang Hwarang commander, sagot naman ni Kang Wo na wala special sa pagitan nilang dalawa. Natigilan naman ang dalawa matapos tawagin ni Hyun ang lieutenant at sabihin wala na silang oras upang magkwentuhan. Agad namang sumagot ito na naiintindihan niya ang ibig sabihin ng commander. Nakatitig namang may malukong aura ang ating bida, habang nasa isip na may gusto ang lieutenant sa kanilang commander. Binasag naman ni Yoon-jon ang romantikong senaryo sa isip ni Kang Wo matapos sabihin nito na kailangan na nilang maghanap ng tamang lugar para palabasan ang El Cuero. Agad namang sagot ni Kang Wo na hindi na nila kailangan pang lumayo dahil doon na mismo nila sisimulan ang plano. Takang natanong naman ni Yoon-jon kung seryoso ba ang ating bida, dahil ang lugar na kinaroroonan nila ay pinapaligiran ng Stone Giants. Alam niyang ang mga monster na ito ay magwawala lamang oras na masaktan, ngunit wala itong kasiguraduhan lalo't ang kalaban nila ay ang El Cuero. Sagot naman ni Kang Wo na ang mga Giant Stone Monster na nasa paligid ang magiging susi upang may siguro ng maayos ang plano. Pinag-cross pa niya ang braso sa nakangiting sinabi na bilasan na ng lahat ang pagkilos. Inihanda ng 3 ang malalaking rattle na doble rin ang bigat. Marahan namang yumuko si Kang Wo saka itinaas ang kanang paa at sinimulang humakbang sa tubig. Nasabi pa niya sa sarili na oras na upang simulan nila ang World First El Cuero Hunt, habang may determinadong mga tingin. Gamit ang Authority of Discord marahan siyang lumikha ng tampisaw at bula sa ibabaw ng lawa. At nang magsimulang lumabo at mayanig ang tubig seryosong nakakuyong ng kamao si Kang Wo dahil ramdam niya ang nalalapit na pagdating ng S-rank boss monster na El Cuero. Lumalangoy ng napakabilis ang halimaw patungo sa pangpang, matapos makita ni Kang Wo ay sinigawan niya ang kanyang mga kasama na parating na ang El Cuero, kaya pinaghanda na niya ang mga ito. Umangat ang tubig sa harap ni Kang Wo at sa isang iglap ay lumabas ang dambuhalang El Cuero. Umangat sa ere ang dambuhalang halimaw at sa lakini ay nagmistulang langgam ang ating bida. Habang lumulutang sa ere ang El Cuero ay ginalaw nito ang kanyang mukhang pakpak na bahagi ng katawan sabay may lumitaw na matutulis na pulang bagay. Matapos mabuo ang matutulis na bagay ay ipinang-atake iyon ng El Cuero patungo sa ating bida at mga kasama nito. Sinigaw ni Kang Wo sa kanyang mga kasama na ang bagay na iyon ay mga karayom na may lason. Kaya inutusan niya si Echidna na kumilos. Agad kumilos si Echidna at lumikha ito ng green na demonic barricade para harangan ang paparating na atake sa kanila. Halatang nahihirapan si Echidna na panatilihin ang barrier dahil sa dami ng mga karayom na may lason na tumatama sa kanila. Sinabi ni Kang Wo na panatilihin pa ni Echidna ang barrier ng kaunti pang sandali. Maghanda na si Yeonmo at Wheon ng kanilang kadena. Hinawakan ni Kang Wo ang dalawa sabay ginamit ang Power of Sky, at tumubo ang kanyang mga pakpak. Inutos ng ating bida sa dalawa na kumapit ng mabuti at lilipas na sila. Lumipad sila ng napakabilis sa ere. Sa bilis ng kanilang paglipad ay nabusalsal ang bunganga ni Yeonmo.
Nang nasa tapat na sila ng El Cuero ay binitawan ni Kang Wu ang dalawa at pahulag mula sa taas ng halimaw. Bakas sa mukha ni Yanmo ang pressure ng gravity habang hawak ang kanilang mga kadena. Maya-maya pa ay bumagsak sila sa likod ng El Cuero, kaya ginamit nilang tatlo ang kanilang mga sandata para itusok sa likod ng halimaw at para maiwasan mahulog sa tubig. Ayon kay Yanmo na napakadulas ng likod ng El Cuero. Sa likod ay ibinigay ni Kang Wu kay Weiyan ang ekstrang kadena para kanilang magamit. Sumigaw ang ating bida, habang sinasabi na sa kanan si Yanmo at sa kaliwa naman si Weiyan. Kailangan nilang tapusin agad bago pa bumalik sa ilalim ng tubig ang El Cuero. Sinabit ni Kang Wu ang kalawit ng kadena sa katawan ng halimaw. Sa sakit ng naramdaman ng El Cuero ay napaanggel ito. Nagpupumiglas ang dambuhalang halimaw dahil sa sakit ng katawan dulot ng mga sugat gawa ni Kang Wu. Kahit dumudulas pababa ay naiisabot pa rin nila Yanmo ang kalawit ng kadena. Pinagtulong-tulungan pa ng tatlo na tusukin ang katawan ng El Cuero. Dahil doon ay mas yumanhil pa ng matindi ang dambuhalang halimaw. Maya-maya ay kinabahan sila at napamura si Weiyan dahil may binabalak gawin ang El Cuero. Naisip ng ating bida na balak tumakas ng dambuhalang halimaw, kaya sinabihan niya ang kanyang mga kasama na kumapit ng mahigpit ang mga ito. Nagwala ang El Cuero at nagpupumiglas para makawala sa cage ng nakasabit sa katawan. Sumalida ang El Cuero at tumalon patungo sa ere. Kahit sa malakas na pressure ng gravity likha ng pag-angat ng mataas ng El Cuero ay matyaga pa ring nakakapit ang tatlo sa kanilang sandata na nakapasak sa katawan ng dambuhalang halimaw. Sinabi ng ating bida sa kanyang mga kasama sinusubukan ng El Cuero na bumalik sa ilalim ng tubig. Kaya ginamit ni Kang Wu ang power of stay, sabay pinalabas ang mga pakpak, habang sinasabi sa mga kasama na susubukan niya itong pigilang makabalik ng tubig. Bilin niya sa mga kasama na siguraduhin na nakatali lang ang kadena sa El Cuero. Matapos sumangayo ng dalawa ay nagpiteng hulog na ang ating bida pabagsak ng tubig. Bumulusok ng mabilis si Kang Wu habang ang El Cuero ay malapit ng mag-dive pabalik ng tubig. Pagbagsak ng ating bida sa tubig ay agad siyang naghanda ng malakas na atake mula sa kanyang mga kamay. Hinamkam ni Kang Wu ang kamao at ginamit ang Power of Destruction plus Power of 1000. Nang akmang lalapat na ang El Cuero sa tubig ay, inatake ito ni Kang Wu ng napakalakas na suntok. Sa lakas ng pressure ng suntok ni Kang Wu ay nahawi ang tubig at umangat muli ang El Cuero pabalik sa ere. Sa lakas ng impact ng atakeng iyon ay umanhil ang halimaw at pati sila Weiyan at Yanmo ay naapektuhan sa impact. Matapos ng malakas na atakeng iyon ay nadismaya ang ating bida dahil hamina ang kanyang atake dahil ginawa niya iyon habang nasa ilalim ng tubig. Naisip ni Kang Wu na kailangan niyang mas mapinsala ang El Cuero. Nakita niya ang weak spot ng halimaw, kaya nilabas niya ang kanyang pakpak at lumipad ng mabilis patungo sa katawan ng halimaw sabay binutes ito. Habang binubutes ni Kang Wu ang katawan ng halimaw ay napansin niya na may dumadaloy na currenty sa kanyang paligid. Napansin din ng dalawa ang currenty na nilalabas ng katawan ng El Cuero. Kaya napatanong na lang si Yanmo na kung gagamit ng static shock ang halimaw. Habang nasa ere ay patuloy sa paglabas ng electric shock ang halimaw. Nag-alala na si Echidna sa ating bida, dahil sa malakas na static shock ang taramuhin nito sa halimaw. Kaya dali-daling gumamit ng demonic barricade si Echidna habang sinisigaw ang pangalan ng ating bida. Tanong ni Weiyan kay Yanmo na kung naisabit na lahat ng kadena sa katawan ng halimaw, sumangayon naman si Yanmo. Matapos noon ay inutos ni Weiyan na kailangan na nilang umalis. Nagtaka si Yanmo at nagtanong na kung paano si Kang Wu. Sagot ni Weiyan na mas malakas sa kanila si Kang Wu kaya wag na nila iyong alalahanin, at ang kailangan nilang gawin ay makaalis sa lalo't madaling panahon. Ilang sandali lang ay naglabas ng napakalakas na electric shock ang El Cuero at buti na lang nakatalon kaagad ang dalawa patungo sa tubig. Habang bumabagsak ay nakatingin si Weiyan sa El Cuero, habang iniisip na kung nakapasok sa loob ng El Cuero ang ating bida. Sa loob ng katawan ng El Cuero ay makikitang walang pinsala ang ating bida dahil sa demonic barricade na nilagay sa kanya ni Echidna. Napangiti si Kang Wu habang iniisip na kagagawan yun ni Echidna, dahil naramdaman nito na nasa panganib ang kanyang master. At nagawa iyon ni Echidna mula sa malayo, kaya nagpasalamat si Kang Wu sa ginawa ni Echidna.
Sabay kinamkam ang kamao at inatake ng malakas ang itaas na katawan ng halimaw. Habang naglalabas ng static shock ang El Cuero ay nabutas ang likod nito kaya nahinto ang paglalabas nito ng electricity. Matapos mabutas ng katawan ng El Cuero ay lumabas mula dito ang ating bida, kaya napaanggal na naman ng malakas ang dambuhalang halimaw. Maya-maya ay nawala ng malay ang El Cuero, kaya itinali ni Kang Wo ang kadena sa kanyang katawan at binunot ang isang kalawit na nakapasak sa likod ng El Cuero. Sumigaw si Kang Wo kay Cha Yeonjo na nag-aantay ng hudyat sa pangpang. Mula sa ating bida ay sinabi niya dito na handa na ang lahat. Mula sa taas ng mga giant rock ay isinigaw ni Cha Yeonjo na hilahin na ng mga ito. Inilabas ni Yeonjo ang kanyang kadena sabay pinagpapalo ang mga giant monsters rock para bumilis ang mga kilos ng mga ito. Sinabi ni Yeonjo sa mga giant na, anong pinaggagawa ng mga ito? Magsigalaw na ang mga ito, habang masaya na pinagpapapalo ng kanyang kadena. Masaya si Yeonjo habang pinapalakad ang mga giant rock at pinagpapapalo ang mga ito para bilasan ang lakad. Napapaanggal na lang ang giant rock habang sinasalag ang mga hampas ng kadena sa kanila. Sa isang banda ay antay-utay na nahihila ang El Cuero patungo sa pangpang, habang ang ating bida ay gumamit ng skill na Iron Wall, para mapanatili ang mga kadena sa katawan at para hindi na rin masaktan sa pag-ipit ng kadena sa kanya. Kahit nahihirapan ang ating bida ay matyaga pero niyang inaalalayan ang mga kalawit para hindi mabunot sa katawan ng El Cuero. Naiisip na lang ng ating bida na gumamit na siya ng Iron Wall at Power of Thousands para makayanan ang matinding pressure. Kailangan niyang mapanatili ang mga kadena para hindi matanggal sa katawan ng halimaw. Tumingin si Kang Wo sa pangpang habang sinasabi na kunti na lang. Maya-maya ay nagkamalay ang El Cuero kaya nagwala ito. Nahatak pa atras ng El Cuero ang mga giant rock kaya napaanggal ang mga ito. Habang nakakapit peren ay napagtanto ni Kang Wo na hindi peren pala hamina ang El Cuero. Nagpumiglas sa pagkakatali ang El Cuero para makaalis sa mga kadena, at ilang sandali ay nagpakawala na naman ito ng mga karayom na may lason patungo sa mga giant rock na humihili sa kanya. Pero hindi yun hinayaan na Echidna at gumamit ito ng demonic barricade para sanggahin ang mga atake ng El Cuero. Pinagpapawisan ng ating bida habang iniisip na minaliit niya ang halimaw, mas malakas pa ito kaysa sa kanyang inaasahan, at sa pagkakataong ito mas mauuna pang mahatak sa tubig ang mga giant rock. Kaya kailangan niyang umisip ng paraan para mapahina ang El Cuero. Sa isang banda ay makikitang nahihirapan si Echidna na panatilihin ang demonic barricade para pigilan ang mga pag-atake ng El Cuero ng mga poison needles. Nagngit-ngit ang ngipin ng ating bida sa pangyayari, kaya sinigawan niya si Yeonjo na gamitin nito ang kapangyarihan nitong mga tinak sa kanila. Tumutol si Yeonjo at tinanong ang ating bida na kung nababaliw na ito, dahil kapag ginawa niya iyon ay pati si Kang Wo ay mahuhuli ng mga kid ng tinak niya. Sumigaw si Kang Wo na gawin na lang nito ang kanyang inuutos. Wala nang nagawa si Yeonjo kundi mapilitang gamitin ang kanyang legendary equipment na nasa kanya mga braso. Matapos niyang i-activate ang legendary equipment ay ginamit niya ang kanyang special ability na Bloodthirsty Chain. Pinalibutan nito ng blood ang mga kadena na nakatali sa mga giant rock at kay Kang Wo para mas tumibe ang pagkakatali sa El Cuero. Naapektuhan si Kang Wo ng special ability ni Yeonjo, kaya ginamit niya ang special ability ng kanyang gargoyle armor na petrification para mawala ang epekto sa kanyang katawan. Napangitngit pa rin si Kang Wo kahit gamit na niya ang power of Iron Wall. Naiisip na lang niya na napakahirap labanan ng Bloodthirsty Chain. Pero hindi na yun ang mahalaga. At least madala nila ang El Cuero sa pangpang. Natuwa sila dahil gumana ang plano. Unti-unting nahahatak ng mga giant rock ang nagpupumiglas na El Cuero, wala na itong nagawa kundi mapaanggal na lang. Ang marahas na si Yeonjo ay patuloy pa ring pinagbibigwasan ang mga giant rock para mas bilisan pa ng mga ito ang paghatek sa El Cuero. Inuutusan ni Yeonjo ang mga giant rock na mas gamitin pa ang mga lakas ng mga ito, habang iniisip na ang special na kakayahan ng mga giant rock ay ang matitigas na balat. Sa katotohanan ay maliliit lang na pinsala ang natatamo ng mga ito sa mga matatalim na atake. Pero hindi sila nag-aabala na nag-hunt ng mga ito sa S-rank gate. Pero malaki din ang pakinabang ng mga ito sa mga ganitong sitwasyon. Sa kanilang pagtutulungan ay nahatak ang El Cuero patungo sa tabi at ilang sandali lang ay tuluyan ng nadala sa pangpang ng lawa.
Napabuntong hininga na lang si Kang Wu habang inaalis ang mga kadena sa katawan. Tumakbo palapit si Echidna sa ating bida at nagtanong na kung ayos lang ito. Sumigaw si Kang Wu kay Echidna na hindi ligtas ang lumapit doon, biglang inatake ng El Cuero si Echidna, pero mabilis na dumating si Wayan at hiniwa ang atake ng halimaw.